Hi guys! Welcome sa vlog. Ngayon ay papasok na naman ako. So ito yung ka-third shift ko guys. This week mula Sunday up to Saturday, 5 araw ang pinasok ko na night shift dahil sa guys, kailangan natin mag-ipon at may pupuntahan tayong travel papuntang Florida. So malapit na yun, 2 months na lang, pupunta kami ng Florida for a couple of days. At bilang paghahanda o pagre-ready namin sa bills na magagastos namin is kailangan ko talagang mag-overtime. Though, tama ba yun? Tamang decision ba yun? But, guys, ang tagal ko nang hindi nagbabakasyon na mahaba-haba at out of state din. Sa mga nakaraang mo yun, yung mga challenges sa work, yung pag-shift from agency nurse to full-time nurse, kailangan naman siguro nating mag-unwind. Though, may mga short travel kami, but, we just wanted to enjoy life, yung mga fruit of our labor din naman. Kaya, ayun guys. But ngayon, share ko lang na, tingnan natin kung kayanin natin yung 5 araw. Extra 2 days or 2 night shift ang kinuha ko for this week, and I'm planning to do it mga sa mga couple of weeks na parating, just to make sure na komportable kaming magbabakasyon. At yun yung mga maganda dito sa USA, despite na magastos ang buhay at pero pag may gusto ka, pwede mo siyang makukuha, mabibili mo, may enjoy mo yung pera mo if mag-overtime ka. Pero, just make sure na safety and your health pa rin ang iniisip mo. Kaya kailangan matulog ng maayos at kumain ng maayos. Speaking of pagkain ng maayos, ito yung life ko bago pumasok. Hindi na talaga kayang magluto before matulog. Post-shift ko. So, kasi ito yung third night ko, then tomorrow off ko. Every time nagigising ako mga 3 or 4 p.m., doon pa lang ako magluluto ng kakainin. Kaya, I feel bad for my son na ngayon lang siya magla-lunch/dinner. Time check is magfa 5 p.m. na. But, binata naman ng anak ko, may mga food naman available na he can eat. And anyway, yun lang, share ko lang sa inyo, and thank you for subscribing. Don't forget, support us on our channel. And tomorrow, samahan nyo ako tomorrow. I will return my tag o yung not car registration. Ito yung plaka na sasakyan namin sa motor vehicle administration dito sa amin, and makakakuha tayo ng refund for that. And I will video that for you guys para makita niyo yung mga processes dito sa Amerika. Bye! Hi guys, day off namin. Nandito kami sa Chowfest. 47? No, we're Or 48. 47? Nandito kami sa Chowking Noodle House. Ito guys. 1 day off post-shift at post-work si Daddy. Yeah, here. Ito guys, yung order ko, soup. Sa kanila stir fry. Pareho yung mag-ama. At chicken popper. Chicken pop. Let's eat. Hey guys, let's eat. Spicy? Mainit na chicken pop. Saan spicy? Ramen din. Sarap. Yeah, so Naman. now what you really so one day you will out the most important is the idea to get the Sarap guys. Parang pa. Mas masarap pa sa pa. Kain mo na kami. Ito na guys, yung handful noodle ni Rafa. Sobrang hangka. Enjoy. Ito ulit. Ayan guys.
Hello guys! Good morning, good afternoon, and good evening kung saan man kayo nanonood. So ayun guys, na-hospital si Mrs. Yung favorite yung vlogger, na-hospital dahil sakit ng tiyan, natuluyan ng sakit ng tiyan, di na nakapasok, galing pang duty. Naka-scrub sa taga. Actually, within duty, sumakit yung tiyan niya, ay napasugod kami dito sa ER, kasama ko si Rafael. Time check ka na. Time check, anong oras na ba? Oh my god, 4:44. So, ayun guys, uuwi namin. Kwento na lang niya mamaya sa inyo na nangyari sa akin. See you! Hello guys, good morning. Welcome sa Team Perez Vlog. At ngayon ay day off ko. Tapos, mapasok ako tomorrow. At namiss ko mag-vlog. Medyo matagal-tagal din ako hindi nagkapag-vlog. Kasi guys, nagkasakit ako guys, kakapasok. Naka-pick up ng shift. Ikukwento ko na lang din tapos ilalagay ko yung clip kong yung mga small clip na nakuha na namin while I'm in ER. So, yun guys, hindi naman ako na-admit pero nagstay kami ng 12 hours sa ER kasama yung aking mag-ama. At maraming salamat sa mga tumulong sa akin, yung mga katrabaho ko, si Rachel, sa si Martita, sa yung aking close friend din sa work, si Jessica. Jessica, thank you so much for being so nice to me. At yun nga guys, while nasa shift ako, bigla ako nagkaroon ng severe abdominal pain. Mga 7:45 PM yun eh. And then suddenly, hindi ko na talaga kayang maglakad. Tapos umikot na yung paningin ko. Tapos parang feeling ko hindi ako makahinga fully. Kasi yung every time na mag-take a breath ako, parang nagka-crush siya sa mga ribs ko, sa mga buto-buto ko. Kaya sabi ko dun sa katrabaho ko, Jessica, I think I need help, ganyan-ganyan. Tapos yun guys, dinala na nila ako sa ED, sa ER or ED. Tapos pagdating dun, tinriage ako. Normal naman lahat guys, pero lang nga yung may acute gastritis ako. CT scan ako guys, and CT scan, tapos isang CT angiogram is with yung contrast yun guys. Sineruhan din, binigyan ng fluids, binigyan ng mga gamot, ng morphine, ng ano pa nga yun, Toradol, yan mga yun guys. At hindi naman ako for admission, pero kailangan ko tuloy magpakita at set ng appointment with the gastroenterologist. So, yun ang next time natin. At yun, medyo kinakabahan ako sa babayaran ko guys. Kasi naman sa US guys, mahal ang magpagamot dito guys. So during yun, na-admit na ER ako while working. At may insurance naman, tapos meron naman din akong FSA, but I know it will be more expensive kasi may mga diagnostic tests akong nagawa. So, yun. But, thank God kasi okay ako. And, after no, nag-sick call pa rin ako the next day kasi 6 AM na kami nakauwi. Tapos, dapat that night may pasok pa rin ako. Pero, I'm still so weak na pumasok. May mga prescription lang ako na kailangan i-take. But, in God's grace, okay naman ako, at we will continue. Pray for me guys, and I will still continue vlogging everything. So yun. Yun nga, today pala, samahan nyo rin ako na pumunta sa sa MVA, yung Motor Vehicular Association or agency dito sa Maryland. Kasi ibabalik ko yung tag or yung plaka ko, license plate ko, yung sa luma kong sasakyan. Kasi, di ba guys, if napanood niyo, kumuha kami or nag-upgrade kami ng kotse from Toyota RAV4 to Toyota Grand Highlander. And supposed to be, dapat i-maintain ko lang yung yung car registration tag ko sa same plaka. Same plaka lang sana. Kaso nagkaroon ng aberya doon sa sa dealership. Kaya nagpunta kami doon last 2 weeks ago. Tapos, sinabihan ko na parang nag-follow up ako kasi malapit nang ma-expire yung namin, yung temporary license. Tapos sabi nila, parang much better daw, mas faster to
have a new tag title. So, yun nga. Sabi ko, sige, palitan na lang din natin. And within the same day, nakuha din namin yung bago namin plaka. At today, kailangan ko nang i-return yung registration. Sorry, yung license plate ng luma naming kotse. Tapos, dapat makakakuha ako niya ng refund. Pero, I don't think full refund yun eh. Yung refund na sinasabi ko is yung, kasi nagpapalit na ako ng sticker ng car registration ng sasakyan namin last December. So, nagbayad ako ng mga roughly 200 plus. So, I'm expecting na may re-return at least 50% sa binayad ko. So, yun, let's see. And I will video it. Papakita ko sa inyo. And hopefully, makuha na natin ng maayos. And see you later! Linis time, guys. Tapos, guys, nabili ko to sa Dollar Tree. Panglinis ng carpet. Bili sa Dollar Tree ko siya nabili. Hindi ko matandaan na 100% sure. But I think dun ko siya na-purchase. Or either way sa Walmart, yung Hoover. Panglinis ng carpet, powder to. Tapos, ibubuhos mo lang siya sa carpet at i-vacuum mo. Yun. Kaysa sa sodium bicarb, something like that. I forgot about it. But anyway, yun nga. Yun, makalat guys ang bahay. Kaya naglilinis tayo ngayon. Let's see. Hello guys, di pa tayo nakakaalis. Time check 2 p.m. At plano ko sana 2:30 or 3 p.m. Medyo may mga ginawa ako. Yung nga kanina naglinis tayo ng house. At nakapag-map naman na. Yun lang. Ang goal ko yung tungkol sa paglilinis ng bahay. Kayo rin ba? Ganun din ba? Na every week, dun magmamap. Tapos, every 2 days, dun mag-vacuum. Or, kaya ba yung tipo na sobrang OZ, everyday nag-vacuum ng bahay. Or nagwawalis. At dahil nga working mom tayo, tapos yung asawa ko din may work din siya, tapos yung anak namin, I would say, ganun yung setup namin. So, share nyo sa akin yung, mag-comment kayo kung paano kayo nag-schedule ng paglilinis ng bahay. Lalo na dito sa, US, kung, alam niyo yun, maraming ways na mas mapadali yung buhay natin paglilinis, kagaya ng mga vacuum, may mga robo-vacuum pa nga, at, ko kasi parang feeling ko dito sa US, hindi naman talaga mabilis magdumi ang mga bahay. Itong apartment namin, maliit lang naman siya. Siguro kung malaking bahay, yun, medyo toxic talaga pag nilinis. Required daily ka talaga mag-vacuum, I would say. But, yun nga, share nyo sa akin yung mga tips and tricks na ginagawa nyo sa paglilinis ng bahay ninyo. Kasi minsan nakakapagod din naman, lalo na sa mga halos pumapasok araw-araw, parang wala nang time din sa paglilinis, mas gusto nyo na lang magpahinga, yun. And going back kung sana ako next pupunta, kailangan namin pumunta sa sa Motor Vehicular Agency or DMV. Hindi ko alam, nalilito ko kung DMV ba or MVA. Para lang ibalik natin yung luma nating license plate ng luma namin sasakyan, kasi pag hindi mo daw yung binalik tapos meron ka ng bagong license plate sa sasakyan mo, mafa-fine ka. So ayokong mapunta tayo sa situation na yun, and yun, never pa akong na-fine in anywhere. But let's see kung makakahabol ba kami. Kasi may plano ako na actually scheduled na siya. So dadalhin ko yung anak ko sa magtuturo sa kanya sa paggigitara. While summer, kailangan niya merong activities na gagawin. At ngayon, nahihiligan niya ang mag-guitar. So, walang marunong mag-gitara sa amin dito mag-asawa. Kaya, enroll ko na lang siya sa guitar lesson. So, yun. I'll see you.